po sa inyo at welcome sa aking channel. Happy New Year 2021 na. Marami na tayong gagawing video na tutorial para sa ating mga motor. So ito, umpisahan ko ngayon sa headlight. Pagbabattery operated ng headlight. Dalawang klase yung pagbabattery operated. Meron yung walang relay at pwedeng gumamit kayo ng may relay. So pareho ko ituturo sa inyo yan, yung dalawang pagbabattery operated. So, paano mo malaman kung battery operated na yung headlight mo? So, para malaman mo kung battery operated, yung motor mo, yung headlight ng motor mo, is i-on mo yung ignition switch. Pag naka-on yung ignition switch, i-switch mo yung headlight mo. So, iilaw yan pag battery operated. Ito kasi naka-stator drive pa to. So, iilaw lang yan once na pina-under natin yung motor. So, ayan. Stator drive pa siya. Saka mapapansin nyo, mahina yung ilaw, pero pag nirev ko siya, saka lang siya lalakas. So, ito yung stator drive. So, ang gagawin natin nga ngayon is i-upgrade natin, gagawin natin LED para mas maliwanag. Umpisahan na natin na i-battery operated, wala na tayong explanation pa, basta sundan nyo lang yung gagawin ko, i-explain ko naman sa inyo mga wire to wire nya kung saan kakabit, and then umpisahan na natin. So dito muna tayo sa headlight. Ito muna yung ituturo kong wiring dito sa headlight. So dito sa headlight, meron yung socket. Disregard nyo na lang tong putol na to. Ito yan, nakakabit yan ng ganyan dito. So white to white, yellow to yellow, black na merong stripe na white. So ito yan. Itong yellow wire, ito yung high beam. Itong white, ito naman yung low beam. Ito yung negative. Yun yung socket nung stock socket natin, di ba? So ngayon, ito naman yung sa LED. Ito yung sa LED. Nagkakabit natin. So, para malaman mo to kung alin dito yung high beam, negative, tsaka yung low beam. So, una mong tingnan yung manual ng LED nyo. So, nandito yan nakalagay. High beam, yung high beam nito, LED na to is blue. Tapos, yung sumunod is green, ground. Tapos, yung lower beam, ito yung low beam, color white. So ito siya. 'Di ba? Ito yung tatlong kulay din, 'di ba? So wire to wire lang 'to. So ayun, na-confirm na natin dito yung tatlong wire kung alin yung negative, high beam and low beam. So ngayon, ikakabit na natin 'to dito sa ating headlight. So yun, ikabit na natin. Testingin ulit natin kung may ilaw siya. Yung wire ng negative is yung kulay green dito sa LED. So green. Tapos ayan. Umilaw, di ba? Ayan, umilaw siya. Makita yung reflection dito sa may ito. So, umilaw. Ayan, yung kabilang wire. Low beam. Low. High. So, pareho siyang umilaw. So, okay, good to go na tayo. Gagawin natin is, kakabit na natin yung wiring naman dito. So, ayan guys, no? Pagsasama-samahin na natin yung mga wiring niya. Kung saan siya. So, ito meron akong isa dito. Yung lahat ng white, pinagsama-sama ko, ito yung low beam. Tapos, pagsasama-samahin natin yung lahat ng high beam. So, ang high beam is yung dalawang dilaw at isang blue. Ito yung high beam. Pinagsama-sama ko lang. Yan. Tapos, yung lahat ng negative. So, negative ng LED, stock socket, at negative dun sa wire na ito, yun ang galing sa headlight. So, ayun, bali magkakasama na silang tatlo, no? So, ang gagawin ko kasi dyan is hihinangan ko siya. So, ayan, meron ng tatlong grupo yan. Ito, ayan. Mahiwalay na siya. So, ayun, nakakabit na yung tatlo. Ngayon, lalagay ko na lang tong shrinkable tube. Optional naman to. Personal ano ko lang po yan, preference. Dahil sarili ko naman tong motor, so, mas gusto ko na pulido yung gawa ko. So ayun, okay na. So ayun guys, okay na yung wiring ng LED na yung LED natin na 6 LED, okay na yung wiring niya. Tapos ito rin yung stock socket, hindi ko siya inalis. Nandito pa rin siya, ginawa natin siya, ito, nagsama-sama na siya dyan.
Kasi ito yung isasalpak lang natin doon sa may harness niya. So bakit hindi ko to tinanggal? Kasi kaya hindi ko to tinanggal, yung iba kasi tinatanggal na to. Ang problema mo kasi dyan, for example, nag-raid ka, inabot ka ng gabi. Ngayon, itong LED mo is napundi na asin. So ngayon, meron kang backup. Ito, pwede kang magbaon ng ito, or magbaon ka ng OSRAM. Yung OSRAM na ganito yung dulo, yung T19. So magbaon ka nun. So ako ganun every time na magre-raid ako, dinadala ko yung OSRAM ko, backup ko lang yun. In case na masira to, napundi na siya, so tanggalin ko lang to. Tanggalin ko lang yan. Tapos, isalpa ko dito yung OSRAM. For example, ito yung OSRAM. So, balik ko lang siya dyan. So, kabit ko lang to. So, okay na. Meron na ulit akong headlight. So, ito yung sira na. So, ang gagawin ko, dahil sira na nga to, puputulin ko lang yung tatlong wire niyan dito. Putulin ko lang yan. Tapong ko na to. Pag inabot ako ng pundi sa daan. So, at least meron kayong backup, di ba? So, at least ito, nandito pa rin. So, yun guys, no? Okay na siya, no? Ito na yung pagkakaayos natin dito sa headlight. Ayan, maayos yung wiring yan. Ayan. Sama-sama sila dito. Tapos, ito yung socket. Ayan yung stock na socket. Tapos, ito, yung balas niya. Ayan, nilagyan ko ng sapin para in case na mag-vibrate. Ayan. So, ngayon, testingin na natin yung ilaw. Kung gumagana ba. So dito kailangan natin ng supplyan yung negative. Yung kabila nito is nasa negative ng battery ko. Tapos ito yung red nasa positive, ilalagay natin sa white and yellow nandun sa socket. So magkakalapit lang yung tatlong yan. So ayan, okay, gumagana yung white, yan yung low, gumagana. Dito naman sa yellow, ayan. So gumagana lahat ng connection. So okay na. So okay na tayo dito sa headlight. Pupunta na tayo dito dun sa unahan ng motor. So nandito na tayo. Ito, binuksan ko na yung goma niyan. Binaba ko yung goma para makita nyo lahat ng socket, para hindi kayo malito. At para hindi kayo matakot kung magdi-DIY kayo. So ipapakita ko na kagad. So itong white na socket, ito yung nakakonekta dun sa headlight. Dito nyo isasalpak yung sa headlight, diba? White. So ang kasunod is yung color green. Ito, green na socket. Makikita naman, no? Green na socket. Ito yung nasa ignition switch. Yan yun. Meron yung red and orange. Dalawang wire lang yan. Tapos yung nasa likod ng green, meron black. So yun naman, yung black na socket, ito, yun. Ayan, yung black na socket na yan, yun yung nasa push start. Sa starter, yan yun, push start yan. Tapos itong dalawang blue na socket, dito nakakabit yan sa panel. Yan, dito. Ngayon, ang kailangan nyo lang dyan sa socket na yan is yung color yellow. Color yellow lang. Itong color yellow na socket, nakakabit yan. Ang kadugsong yan sa taas, sa may left handle switch. Yan, yung nandyan yung connection ng busina, high-low ng ilaw, signal light. So, nandito lahat yung wire na yun. Dito. So, yun lang kailangan natin. Para ma-battery operated nyo yung motor nyo, kailangan nyo kunin yung wire na nanggagaling sa stator. Yan. Sa yellow socket, meron diyang dalawang color yellow na wire. Yellow socket, yellow wire ang kailangan lang natin. No? So hindi kayo malilito. Ulitin ko, yellow socket, yellow wire ang kailangan natin. So ngayon nakita na natin, ito yung socket. Dalawa yung yellow wire. Meron diyang solid yellow at yellow na merong lining na white. Di ba? So para malaman natin dyan kung alin dyan yung kailangan mo na wire, ganito lang kasimple. Start mo yung motor, tapos gamit ka ng test light. Itong clip, alligator clip, lagay natin sa negative, sa body ground. Tapos start natin yung motor. So pwede mo na rin tanggalin to dito. Yan, tanggalin natin. So yung yellow ay doon nakakabit sa ito. So dito siya, yung yellow na may stripe. So ayan, kung mapapansin mo umiilaw. Tapos pa-andap. So ibig sabihin yan yung stator. Yan yung wire na nanggaling sa stator.
Diba? Yung isang wire naman na dilaw, ayan, nasa may kabila, wala, diba? So, hindi kayo malilito kung meron kayong test light. So, ito yung yellow na may stripe, umiilaw siya, ayan, no? Yung parang, alam mo yung parang headlight na naka-stator drive, yung pakislap-kislap lang pag hindi naka-revolution. So, yan yun. So, okay, so na-confirm na natin, no? Patayin natin yung motor. So, na-confirm ko na yun yung wire ng nanggagaling sa stator drive. So, okay. So, ang katapat niyan, yung wire na dilaw na meron din stripe na white. So, okay. So, gagawin nyo lang, isuhugutin nyo to dun sa socket. Dito sa socket na nasa taas, ha. Itong nasa baba, wag nyo tong gagalawin na. Ang bubunutin nyo, yun ang galing sa switch. Ito, yung sa taas. Okay, ulitin ko ha, yung male, yan, yung male na socket, hindi ito ha, yung male, dun yung bubunutin sa taas, okay? So, pag nahugot nyo na to, ibalik nyo na to. Huwag nyo kakalimutan na, hindi ibalik agad, ibalik nyo kagad, yan. Pasimplihin ko na lang yung explanation. Ngayon, eto, kasi di ba ang supply nito, ang nanggagaling yung supply nito sa stator drive, so hindi sa battery. Ngayon, pag gusto nyo maging battery operated, dugtungan nyo lang to ng accessory wire. Kasi alam naman natin, di ba, ang accessory wire is yung orange wire natin na pag isinusi mo yung motor mo, magkakaroon ng power yung orange. So gumawa na ako ng orange wire dito, nakakabit sa ignition ko, sa ignition switch. Ito na yun, yung wire na yun. So pagkakabitin ko na siya dito. So ikakabit ko na siya. So ayan. So okay orange wire. Pinareho ko na yung wire para madali nyong maintindihan. Orange wire na galing sa accessory wire, pinagkabit ko sila dun sa yellow wire na merong stripe. Ito yung galing sa stator. So, ayan. Nakakabit na siya, no? Ngayon, tetestingin natin yung headlight. So, ayan. Press ko lang ito. Kabit lang natin yung socket. So, ngayon, tetestingin natin. Sususi ko yung motor. Tapos, on ko yung switch. So, ayan, gumana, di ba? High, low, off. Di ba? Battery operated na siya. Kasi hindi naka-start yung motor, pero gumagana yung ilaw. Di ba? Kasi pag stator drive, pag nakasusi lang yung motor mo, hindi gagana ang headlight mo. So, ayan, yun na yung setup ng battery operated na walang relay. Ganyan lang kasimple. Yung yellow na may white na nanggaling sa switch, i-connect nyo sa orange wire, accessory wire. Yan lang, pagsasamahin nyo lang sila. Okay, tapos na ang battery operated nyo. Ganun lang kasimple. Walang kahirap-hirap. So, tatanggalin ko na ulit. Tapos pupunta na tayo dun sa may relay. So, meron na akong relay. So, ngayon, dako na tayo dito sa battery operated with relay. So, ito yung relay na gagamitin natin. Bali, itong relay na to, ito yung single pole, single throw. Tinatawag na SPST. Ito yun. Ito yung ginagamit sa mga busina. Bali, ang function nito, yung 30 tsaka 87, dito yung 30 nasa positive ng battery. Tapos, pag nalagyan ng power tong 86 and 85, magkakaroon ng output sa 87. So parang ganoon siya. Ganun lang kasimple yung ano ng relay na to. Tandaan niyo pang dual horn na busina. Yan. Kahit anong brand, basta single throw lang siya, single throw. Single pole, single throw. SPST. Yun lang yung code ng makikita niyo naman yung logo di ba? 30 85 and 86, ito 85 and 86, pag nagka-power magkakaroon ng ito, yung 30 sa 87 magko-connect. So dito sa relay na to, ang kailangan natin is number 30, diba? So si 30, lahat naman ng relay may label yan, makikita nyo tulad nito, yan, nakasulat dyan na 30. Itong number 30, ito yung kakabit natin to sa positive ng battery. So maghihinang ako dito, ikakabit ko to diretso dun sa positive ng battery. Okay? Tapos yung negative niyan is nandito sa 85. Ang gagawin ko kasi dito, i-direct ako. Nakadirekta to. Ayoko kasi maglaslas ng mag-tap ng mga wiring sa harness. Mas gusto ko nakadirekta sa battery. So tapos dito naman sa taas yung 87,
Dito sa 87 na nakakabit dyan yung, di ba kung matatandaan nyo kanina, meron tayong dalawang wire na minodified nung walang relay. Di ba yung yellow wire at saka yung orange wire. Dito sa 87 dito yung yellow na may white. Okay, tandaan niya, yellow na may white dito sa 87. Tapos dito naman sa 86, dito yung orange wire, yung accessory wire. Okay, ulitin ko 30 positive ng battery, 85 negative ng battery, and 87 yung yellow na merong lining na white. Okay, yung galing sa stator drive. Sa 86 accessory wire, yung orange wire. Diba? Dalawa lang naman yung wire na pinagdikit natin, diba? Para naging battery operated. Yun lang naman yun. Orange wire at saka yung yellow wire. At yung stator na, yung wire na nanggaling sa stator. Yun lang. So, yun lang yung gagawin natin dito. So, hinangan ko muna tong relay na to. Tapos, ipapakita ko sa inyo kung saan ko ikakabit yung relay mamaya. So, hinangan ko muna, balikan ko na lang kayo mamaya pag nakahinang na to. Pag naka-ready na yung mga wire ko. So yun guys, nalagyan ko na ng wire yung relay. So ito, ganito yung ginagawa ko. Hinihinang ko siya tapos nilalagyan ko siya ng ganito. Naglalagay ako ng shrinkable tube or yung heat shrink. Yan, ito yun yung ginagamit ko. Imbis na electrical tape. So matibay naman yan kasi dahil nakahinang yan. Tapos siya nakaganyan. Kasi ayoko na magsakit. Dati sakit yung ginagamit ko. Katagalan, nawawala ng connection minsan. Yung pag halimbawa nalubak ka, pag nalubak ka, gagalaw yung sakit, mawawala ng connection. So ano yun, hassle yun. Nakakainis yun. Unlike dito sa ganito, kasi may mga sakit na mumurahin Ito yun isang example ko. Yan, ito yun. Sakit na to. Ito yung promotor. Nakasalpak dito yan. Diba? Ayan, nakaganyan siya. So, may local na yung mamurahing sakit pag nagagalaw-galaw yun dito. Ba, nalubak kayo, may nagalaw, yan. Katagalan, nagkakaroon ng kalakalawang na yan dito sa mga terminal. So, pwedeng mawala ng connection. Hanap kayo ng hanap kung saan yung putol na wire, hindi nyo alam, sakit lang pala yung problema. So, nangyari na kasi sa akin. So, kaya hindi na ako gumagamit nito. Yan. So, ito na siya, nakakabit na siya sa yung mga wiring niya, no? Nakahinang na, ulitin ko ulit yung wiring, no? Bali, ito yung number 30, ito. Ito yung ide-directa natin sa battery, number 30 ng relay. Color red na yung ginamit ko para sa positive. Itong 85 sa negative, ayan. Tapos ito yung black na merong white. Ito yung ikakabit natin dun sa pagagapangin ko, kasi to kaya itim na yung ginamit ko para hindi naman pangit tingnan pag pinagapang, kulay itim. Wala kasing solid black mas maganda kung solid black. Black na may stripe na white, ito yung ikakabit natin dun sa may yellow wire, yung sa pinutol natin, dun sa hinugot natin sa socket. So ito naman, accessory wire to. Kaya maigsi lang to, hindi na ako magtatap dito sa may ignition switch. Hindi ko doon itatap. Ito kasing relay na to, ilalagay ko lang to malapit sa flasher relay. Yung flasher relay, meron na yung accessory wire na orange wire. So doon ko na lang siya ikakabit. So okay. So ganito naman. So ayun guys, dito natin siya ikakabit. Itong relay na to. So dito ko siya ikakabit. Yan. Tatabi ko lang siya dito sa relay ng flasher relay. So itatali ko lang siya dyan. So tapos pagbuksan lang natin. Ayan, matibay naman. Ayan. Tapos babalutan na lang natin mamaya to ng electrical tape para hindi pangit tingnan. Ngayon kasi hanapin lang natin yung mga connection. So ito yung pagagapangin natin papunta sa head. Tanggalin natin to. Yan. So ito yung sinasabi kong wire na papunta sa orange wire. Ito accessory wire. Itong flasher relay meron niyang accessory wire. So na ito. So ang gawin natin is ipit na lang natin siguro to dito. Yan.
Nandito na yung orange wire sa accessory wire. So ito na lang, itong dalawa muna pagapangin na natin doon sa may battery. Ayan. So ayan, ang gandang tingnan, malinis yung wire. Ayun guys, no? So isa na lang yung wire na i-connect natin. So pagagapangin ko na to papunta ron sa harap. So ito na guys yung ginawa natin dito, yung sa relay, no. Ito yung negative, may terminal na to. Tapos ito yung sa positive. Ito meron, nilagyan ko na to ng plus. Ayan, naka shrinkable tube na rin yan dito. Tapos diretso din shrinkable tube, tapos terminal. So ito yung number 30 sa relay, number 30 sa relay, number 85 sa relay. So dito na tayo sa kabila. Ito yung natitira, yung pagagapangin natin papunta dito sa dito. Yan. So ayan, ito na yung pinagapang natin kanina, no? So pagkakabitin ko lang tong dalawang to, tapos lalagyan ko ng shrinkable tube, tapos electrical tape para sigurado. So, di ba? Ang linis tingnan. Ang gagawin natin, ite-testing na natin muna. So, yun, testing na natin. Susi ko yung motor. Ayan. Buhay ko yung headlight. So, ayan, okay. Low, high, low, high, off. Hindi umaandar yung motor, so it means battery operated. So battery operated siya kasi hindi tumatakbo yung stator natin pero merong ilaw. So hindi na siya stator drive, battery operated na siya. So yun, ganun lang kasimple. So kunting review lang tayo guys, no? Ulitin ko ulit. Sabihin nyo na pa ulit-ulit to, pero dapat makuha nyo to. So simula tayo dun sa relay. Sa relay number 30, color red. Yan yung diretso dito. Ito yan. Yan yung may fuse. Tapos positive ng battery. So yung second na wire, yung black, number 85. Number 85 ng relay. Yan yung negative ng battery. So dito yan. Ayan, ito yan. Itong orange, ito yung number 86. 86 ng relay, ito yung accessory wire. Ayan yun. So meron kasi ditong orange wire. Ayan, diyan ko na tinap. Kesa dito pa tayo magtap sa harapan. Tapos etong nag-iisang wire na number 87. Ito siya. Ito yun, yung black na may stripe na white. Ito yung pinagapang natin. Nakakabit yan dito sa yellow na may stripe na white na nanggaling sa socket na to. So kung ayaw nyo naman ng may relay, napakasimple. Etong wire na dilaw na may stripe na white, ikabit nyo dito sa orange wire. So yun guys, successful yung ating pagdi-DIY ng battery operated headlight na LED. Sa mga susunod na video, ang ituturo ko naman yung two-way alarm. Ituturo ko yun kung paano yung wiring niya sa motor na to, wire to wire. So tapos yung dual horn, tuturo ko din yan. After nun, iuhuli ko na yung pagpo-full wave ng Raider JFI. So, yun yung last na gagawin natin sa huli yun. Inaayos ko muna yung mga wiring niya para pag nag-full wave tayo, maganda yung wiring. Bagong palit lahat ng wiring. So, para mas maganda yung daloy. So, ayun lang. Hanggang dito na lang yung video natin. Sana nakuha nyo yung pagdi-DIY ng battery operated na headlight. So, ganun lang kasimple guys, no? Dalawang wire lang yung kailangan mo. Accessory wire at saka yung yellow na merong stripe na white na nanggaling sa stator drive. Itong kadugsong mo. So, pag didikitin mo lang yun, battery operated na. So, kung gusto mo ng may relay, sundan nyo lang yun yung ginawa ko. Makukuha nyo rin yun. Dito na lang and thanks for watching and don't forget to subscribe.